Sa isang nakakagulat na pagtatanggol, si Senador Jaime Marcos ay naglabas ng mariing pahayag laban sa Pangulong si Bongbong Marcos hinggil sa kanyang mga naisakatuparan na solusyon. Ayon kay Senator Jaime, mali at hindi angkop ang mga ito sa kasalukuyang mga hamon ng bansa. Binigyan din niya ang pagtawag kay Bongbong na adik ay hindi lamang nakakasakit kundi isang simpleng papakita ng kanyang saloobin sa hindi pagtugma ng mga inisyatibo ni Bongbong sa mga kinakailangan ng bansa. Nanindigan si Senator Jaime na ang mga solusyon sa mga suliraning panlipunan ay dapat na maging mas malawak at mas malalim na ayon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Iginiit din niya na ang pag-unawa sa kalikasan ng problema at ang malasakit sa kapwa ang dapat na maging batayan ng mga hakbang na isasagawa upang makamit ang tunay na pagbabago sa lipunan. Sa kabila ng magkasaluhat ng mga opinyon ng magkapatid ng Marcos, nananatili pa rin ang pag-asa na magkaroon sila ng konstruktibong talakayan upang makahanap ng makabuluhang solusyon sa mga isyu ng bayan. Sa pagpapahayag ng kanilang pananaw, naglalayon silang magabot ng kamay upang magsilbing paran ng maayos na makikisalamuha at magpapakaisa sa gitna ng kanilang mga supporters at sa buong sambayanan. Walitunghang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita dito sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Jaime Marcos kung saan lantarang niyang kinontra, nag-opos siya sa isang mapanganib na policy ni PBBM tungkol sa West Philippine Sea. Okay, panoorin muna natin ang balitang ito ng ANC, then after that, magbigay ako ng reaction. Philippine President's sister believes his administration is courting danger with its maritime policies. But the government vows to exhaust all diplomatic means to defuse the country's maritime tensions with China. Bianca Dava has tonight's top story. Senator Jaime Marcos expressed opposition to any move by the Philippines in its maritime row with China in the West Philippine Sea that will endanger the Filipino people. In a statement on Monday, Marcos said emotion rather than reason has prevailed in Manila's maritime conflict with Beijing. The senator urged Filipinos to be strong amid these challenges, reminding everyone to have a calm mind, a mild demeanor, and calculated decisions. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya asserts the country will exhaust all diplomatic measures to resolve tensions in the West Philippine Sea. Marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions, and this is one aspect of that. Malaya also clarified that the newly reorganized National Maritime Council will not only focus on issues in the West Philippine Sea. Dalas nakafocus lang tayo sa West Philippine Sea. Ngunit meron pa tayo mga ibang challenges. For example, yung sa Benham Rice, nasa east side ng ating bansa. Yung nasa north side natin sa Batanes, no? Sa south, yung facing Indonesia and Malaysia. So lahat po ng lugar na yan requires maritime domain awareness. On Sunday, President Ferdinand Marcos Jr. signed Executive Order No. 57, creating the National Maritime Council, which will be headed by Executive Secretary Lucas Bersamin. It will be composed of several government agencies and will be responsible for formulating policies and strategies that will safeguard Philippine waters. Beijing, meanwhile, is shrugging off the Philippines' latest move to boost its maritime security. The Chinese Foreign Ministry also urged Manila to manage the maritime row through negotiations. Stop instigating foreign forces to intervene in South China Sea affairs and return to the right track of properly managing the situation through negotiation and consultation. We should shoulder our due responsibilities for maintaining peace and stability in the South China Sea.
Security analyst Dr. Chester Cabalza believes the recent incidents of harassment by China may have pushed the Marcos administration to take another step in protecting Filipinos in the West Philippine Sea. So, yun po. Delikado. Yan ang sabi ni Senator Amy. So, ulitin ko yung kanyang statement. Emotion rather than reason has prevailed in our maritime conflict with China and is leading us down dangerous path that will cost us more than just Filipino pride. Ito yung bagong palisiya ngayon ng Marcos administration, yung Executive Order number 57, creating the National Maritime Council headed by the Executive Secretary, composed by different government agencies. At ang isang aspect nitong executive order na ito is palalakasin ang ating puwersa, palalakasin ang ating stand, and encountering China's aggressive action in West Philippine Sea. Okay lang sana kung tayo-tayo lang. Kaya lang, ang isang aspeto nito is yung pagpapatulong natin sa mga alyadong bansa, specifically ang United States of America. Yun ang nakikita ni Senator Amy Marcos, kaya sabi niya, delikado. Ngayong this month, April 21 ba yun? Magkakaroon ng trilateral meeting ang US President, Japanese Prime Minister at ang ating Presidente, biyahe na naman. At ang isang pag-uusapan nila ay ang West Philippine Sea. Okay, so gusto kong iklaro tama yung ginagawa ng Presidente na hindi tayo dapat matakot sa China, hindi tayo dapat mag-surrender any square inch of territory. Atin talaga yung Ayungin Shoal, yung atin yan. Kaya ang delikado, itong inclination na ng Presidente na totally sumasandal na siya sa United States of America in terms of our security protection sa West Philippine Sea. Ano ang ibig sabihin niyan? Lalong magagalit ang China. Sa palaging dikit ng Pangulo sa US, that's his foreign policy now. Hindi na po yung sinasabi niya nung kampanya na independent foreign policy, friends to all, enemies to none. Hindi na po yun. Lantaran niya ng kinaibigan ang US at kinakalaban na ang China. Yan ang ikinagagalit ng China ngayon. Compared nung panahon ni PRRD, si PRRD lumayo siya sa US. Tapos, nakipagkaibigan sa China, hindi naman siya nag-surrender ng teritoryo. Kaya lang, pinakalma niya yung sitwasyon. May naangkin na ba na shoal o ano ng China panahon ni PRRD? Wala naman. Wala tayong problema noon dahil diplomatic yung approach. Sabi ng dating presidente na wala tayong kakayahan pa na lumaban sa China, which is correct. So, ngayon, wala pa rin tayong kakayang lumaban. So, ano ang panlaban natin? US. Yan ang gustong-gusto ng US. Yung magiging palaban tayo at aasa tayo sa kanila. At yun na lang, sunod-sunuran na lang.
Yun na po yung tinatawag sa military term na proxy war. Tayo ang isasalang ng US sa giyera. Example, yung Vietnam War. Proxy war din yun. USSR versus US na giyera. Kailang ang nagyera? Vietnam ang isinalang. Kawawa ang Vietnam. So, mabuti ngayon, nakabangon ng Vietnam. Tayo ngayon, hindi tayo natuto lection from history. Magiging another Vietnam tayo or magiging another Ukraine. Yun din. Sa Ukraine, umasa ang Ukraine sa US na tutulungan sila in case na aatakin sila ng Rusya. Inatake nga. May tumulong bang US? Ang tulong in terms of material support lang. Kailang not a single American soldier ay nandun na nakikipaglaban. So ang kawawa, ang mga Ukrainians na lumalaban at sa likod nila ng US, sige, awayin nyo pa, sige. Bahalang mamatay kayo dyan, basta kami, safety dito. Parang ganun ang nangyayari sa Ukraine. So gusto ba natin na ganon din ang mangyayari sa Pilipinas na ginagatungan tayo ng US na lumaban dahil sa ating teritoryo kailangan kalaban natin, China. So sino ang mamamatay? Mga Filipino soldiers. Ang US. Hindi ako maniwala yung sabi nilang ironclad commitment na tutulong sila. Tutulong sila, yes, but in terms of material lang. Kailang yung mga US forces na para bang, no, World War II, World War II na lumaban sila ng sabayan. Hindi na yun mangyari. So dapat, let's learn from history. Kailangan ng cooler heads. Kaya yung National Maritime Council na yan, okay sana yan. Kailang, ang is huwag tayong masyadong dumikit sa US. Kasi ang US na yan is lalo lang tayong pag-initan ng China. Dapat, pasensya. Ituloy pa rin natin yung resupply. Kanyonin nila ang ating kuwan, tayong magawa, wala pa tayong depensa. Kailangan, dapat ito challenge na dagdagan ng pundo ng AFP modernization hanggat dumating ang panahon na kaya nating depensa nating sarili na tayo-tayo lang. Palakasin ang ating maritime forces, Navy and Air Force. Huwag tayong masyadong umasa sa US. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang result ng Pulse Asia Survey kung saan malalaman natin ang approval and trust ratings ng Presidente at Vice Presidente and other top government officials. Okay, dito sa headline ng Philippine Star, Marcos ratings fall, Pulse Asia. So, March 6 to 10, 2024, nag-conduct ng non-commission survey ang Pulse Asia. Unahin natin ang resulta sa Presidente. Later on na lang sa Vice Presidente at iba pang top government officials. Nako, wala. Pabulusok na ang rating ng Pangulo. To me, these are clear signs na dumarami na ang taong nadidismaya sa Pangulo. At pag hindi siya mag-ayos ng pamumuno, taong bayan mapuno, ay di, baka maligwak siya sa pwesto. Okay? So, depende sa kanila. May this
survey result serve as a wake-up call para gawin nyo ng tama yung trabaho. Kasi ang boss nyo, ang taong bayan, nagmamasid. Ito, galit na. Dumarami ang galit na taong bayan sa gobyernong ito. Okay, so i-compare natin yung December 2023 na rating at saka itong March 2024 na rating. Si PBBM, noong December 2023, 68% ang kanyang approval rating. Ngayon, March 2024, 55% na lang. So, dumami ng 13% ang dismayado sa kanya. Okay, yung disapproval rating niya noong December 2023 is 9%, mababa. Yung mga tao na umaayaw sa kanya, ngayon tumaas. 20% ang nag-disapprove sa kanyang performance. So, ano pa? Sa geographical areas, Luzon, Visayas, Mindanao, and Metro Manila, ang pinakamaraming nadismaya kay PBBM ay sa Mindanao. Noong December 2023, 62% ang kanyang approval rating. Ngayon, 40% na lang. So, bumaba siya ng 22%. Sa Metro Manila, noon, 64% approval rating niya. Ngayon, 47% na lang. Sa Visayas, noon 60%, ngayon 54%. Okay, Luzon. Ito, mataas ang rating niya noon, 74%. Ngayon, 66% na lang. Okay? So, that is on approval rating. Ulitin ko, 55% na lang ang approval rating ng Pangulong Marcos Jr. Sa trust rating naman, noong December 2023, 73% ang nagtitiwala sa Pangulo. Ngayon, 57% na lang. So, bumaba siya ng 16%. Malaki. Noong December 2023, ang walang tiwala sa kanya is only 7%. Ngayon, March 2024, tumaas ng 15%. Okay, by regions o areas, Mindanao pa rin ang malaking pagbulusok sa kanya. Hindi na nagtiwala. Noong December 2023, 70% ang may tiwala sa kanya. Ngayon, 38% na lang. Sa Visayas, 73% ang nagtitiwala sa Pangulo noon, ngayon 54% na lang. Malaki rin ang bawas. Sa Metro Manila, 76% ang may tiwala sa kanya noon, ngayon 55% na lang. Then Luzon, including na yung Northern Luzon na yan, mataas-taas siya. 72% ang may tiwala noon, ngayon 67% na lang. So, lahat pababa ng pababa. Parang kanta, spaghetti, pababa ng pababa. Okay, so, analysis. Ako, sariling analysis ko lang ito. Bakit ganito na napakataas ang pagbulusok ng approval and trust rating ng Pangulo itong March? Malala nyo, dito na pumasok yung epekto ng maisog, hakbang ng maisog rally. Yung nasimula ng kampo ng Duterte, yung prayer rally sa Davao, tapos napunta sa Cebu. Tapos maraming mga pasabog. So, ang number one pasabog dito ni PRRD, yung sabi niya na nakita niya sa listahan
ng PIDEA na si Bongbong Marcos noon is kasama sa narcolist. So, in a very clear manner na meron tayong polboronic na presidente. Iyon, malaking epekto yun. Ibig sabihin, maraming naniwala. Lalo na ngayon, lately, kahapon ba yun? Yung pasabog ni Maharlika na, excuse me, pinakita niya yung dokumento galing mismo sa PIDEA na meron ngang operasyon ng PIDEA March 11, 2022. Nakalagay doon yung pangalan Bongbong Marcos Jr. alias Bongit. Talagang i-read na siya ng PIDEA. Nakakasa na lahat. But according to the informants of Maharlika, it was stopped. Napigilan dahil sa intervention ng isang cabinet secretary ni President Aquino noon. Kasi kung hindi lang pinigilan, wala na, nahuli na. Kasi detalyado yung plano. Mayroong informant sa Rockwell Condominium sa Makati. Kasama niyang artista at iba pa. So ang nagtatanong is, sino yung cabinet official panahon ni Pinoy na pumigil? So hindi pinangalanan ni Maharlika. Ako, mayroon akong idea. Dalawa. Isa kamag-anak ng mga Araneta. Then may isa pa, hindi ko na lang pangalanan. So, ito na po, unti-unti na nagsisip in o naitatak na sa isipan ng mga Pilipino. Ito ginagawa ng administrasyon ito, lalo na yung klase ng leader. Okay? So, dito mo rin makikita na may asim pa si PRRD, yung kanyang mga pasabog. Marami pang naniniwala. Sabi nga ng isang political analyst, si Professor Ronald Llamas, tinanong siya ng media na, is Duterte still a threat to the presidency of Marcos Jr.? Ang sagot ng political analysis, yes, it's a big, big threat dahil malakas pa ang influence ng dating presidente in many sectors of society, especially from the men and women in uniform. Sabi niya. And I agree. Kami, mga retirado, nako, marami kaming utang na loob kay PRRD. Dahil siya lang ang one of the best presidents, one of the best commander-in-chief na may political will. Kayang-kaya niyang harapin ang mga problema. Yung Marawi Seeds, grabe yun. Yung COVID-19 na pandemic, grabe yun. And because of that